Nakabalik na ulit si Greed sa laro. Sinasabi ni Greed na gagawin niya daw ang best niya simula ngayon. Dapat niya daw gamitin ang natitirang niya 20,000 golds efficiently. Kung makakakuha daw siya ng normal grade para sa isang item na may high usage requirement, hindi niya daw ipapakita ito, kahit may mga extra options ito. Kung mataas na grade daw ang magiging perpekto, at ang probability na mangyayari. At kailangan niya gumawa ng level 140 na item, kung makakakuha daw siya ng normal grade para sa mga yan, balanse pa rin ang presyo nito sa production costs. Sinasabi ng babae na narinig niya ba ang balita, natalo muli ng Yatan Church ang subjugation group. At sinasabi nila na malubhang nasugatan si Sir Phoenix, the North's strongest knight, batid ng lalaki sa mga naririnig nito. Tulad ng taong mula sa Seven Servant ay sobrang makapangyarihan, sa isip-isip ni Greed na ang Seven Servant, marami daw siyang naririnig tungkol sa kanila mula sa mga customers na nagkwekwentuhan sa smithy. Ganoon ba sila kalakas? Tinignan niya ang kanyang Windows status, nickname, Greed. Level, 45, 3,400 238,000, health, 5,682 5,680 seconds, mana, 504 504. Strength, 373, stamina, 411, agility, 175, intelligence, 168, dexterity, 838, persistence, 170. Composure, 143, indomitable, 162, dignity, 143, insight, 143. Courage, 87, tumaas daw ang lahat ng stats niya simula nang nag-crafting siya. Sa isip-isip ni Greed na matagal na din daw niya hindi nalampasan ang stats ng isang ordinaryong level 80 na warrior. Hanggang suot niya ang mga angkop na items, maaaring daw siyang mag-hunt kahit level 100 monsters. Malungkot na sinasabi ni Greed na gusto niya daw mag-hunt ng mga halimaw tulad ng dati. Kailangan niya daw magtrabaho para makabayad ng mga utang. Sa Smithy's balik trabaho na ulit si Greed, dumating na si Khan at sinasabi nito na nandito na daw siya, at nagsisimula na agad siya ng maaga ngayon. Sumagot naman si Greed na tama, kailangan niya na daw magtrabaho ng seryoso mula ngayon. Sinasabi ni Khan na totoong seryoso na ito, at isang spectacular posture. Ano ang ginagawa niya daw ngayon? Sumagot naman si Greed na gumagawa daw siya ng isang martilyo. Halos na zero daw ang durability ng martilyo na ginagamit niya. Sinasabi ni Khan na napansin niya daw na ginamit niya ang lumang hammer na ito sa lahat ng oras. At bakit daw niya papalitan ito? Wala na bang kahulugan sa iyo ang bagay na ito? Hindi naman nagdalawang isip na sumagot si Greed at sinasabi nito wala naman talaga, ginamit niya lang daw kasi, dahil ito lang ang meron siya. Napahinto ng sandali si Khan sa sinabi ni Greed, at biglang sumagot na galit at sinasabi nito na nawala na daw ba siya sa sarili niya. Ang martilyo na yan ang pinakamahalagang kagamitan ng isang blacksmith. Nagulat naman si Greed sa ginawa ni Khan, batid ni Khan na akala niya daw na may kamalayan siya dahil descendant siya ni Pagma. Tingnan niya daw ang martilyo niya. Sa paggawa ng battle gear, hindi lamang ang mga material, devotion at technique ang mahalagang aspeto. Ginamit ni Greed ang skill na appraisal, martilyo ng mahusay na panday. Rating, rare, durability, 166-250 lakas ng pag-atake, 40 hanggang 50. Probabilidad ng paglikha ng mga rare item, plus 10%. Mga kinakailangan sa paggamit, level 80 plus, 60 plus strength. Intermediate blacksmith's craftsmanship, may lumabas na notification na ang pag-unawa niya daw sa mga materyales, ang paraan ng paggawa at ang layunin ng gumawa ng item na ito. Natutunan niya daw ang paraan ng paggawa ng excellent blacksmith's hammer. Sinasabi ni Greed na mas maganda ang kanyang martilyo. Hindi naman daw siya dumaan sa ganyan karaming gulo. Bakit niya daw sinasabi sa kanya ngayon, kalma, kalma, baby kalma, susubukang niya daw gumawa ng isa ngayon, hindi kilalang master blacksmith's hammer. Rating, epic, durability, 350-350, lakas ng pag-atake, 70 hanggang 80. Probabilidad ng paglikha ng mga rare item, plus 17%. Probabilidad ng paglikha ng mga epic item, plus 7% mga kinakailangan ng gumagamit, Pagma's descendant. Sinasabi ni Greed na tama daw siya, may mga karagdagang option, at personal niya na daw martilyo ang gagamitin niya. Tumetawa at sinasabi ni Khan na medyo hindi daw mahulaan ang mga gagawin niya,
binigyan niya daw ito ng kasiyahan at nagpapasalamat naman ito. Sa ibang banda, may request daw siya sa kanya, galit na sinasabi ni Greed na isang request. Anong request? Sinasabi ni Kan na ang totoo ay ngayon daw ang anniversary ng kamatayan ng kanyang anak. Willing daw ba siyang bisitahin ang kanyang libingan kasama niya? Nagtaka naman si Greed. Nagpunta na sila Greed at Kan sa libingan, sa isip-isip ni Greed na awkward daw ito, si Kan lang ang taong tinanggap niya bilang siya, pareho sa totoong buhay at sa laro, nag-iisang kaibigan niya, kahit isa itong NPC. Pakinggan niya daw ang kanyang kahilingan, sinasabi ni Kan na ito ang sementeryo na kung saan nilibing ang lahat ng kanyang mga ninuno. At dito din daw nakalibing ang anak niya, ang libingan ni Oliver. Ang kanyang anak ay isang magaling na blacksmith, akala niya balang araw maaabot niya ang parehong antas ni Sir Albertino. Ngunit iniwan niya ang mundo ng maaga dahil sa isang sakit. 10 years na ang lumipas pero miss niya pa din ito, araw-araw. Sana magpalit daw ang buhay niya sa kanya, tinatanong ni Kan. Kung makikilala niya ba kung sino si Oliver, siya ang descendant ni Pagma, ang blacksmith na paulit-ulit niya na kinikwento sa kanya, nagulat daw ba ito, nagtratrabaho daw siya sa ganitong kagaling na tao. Niligtas niya ang ating Smithy, tumigil na rin daw siya sa pag-inom ng alak sa tulong niya. Hindi lang yan, mamamana din niya ang ating Smithy. Tumetawa at sinasabi ni Kan na pakinggan niya din daw ito, Grade. Sabi ng anak niya, nagseselos na daw siya sa kanya. Nagpapasalamat ito sa Diyos na dinala niya ito ngayon. Biglang napaluha si Grade sa mga sinasabi ni Kan, sa isip-isip ni Grade na si Raulo talaga itong satisfy. Dapat ginawa daw nilang game mode ang laro. Naglagay sila ng kaluluwa at emosyon sa NPC. Hinawakan ni Grade ang lapida ni Oliver at kinakausap ito. At sinasabi ni Grade na ang iyong ama ang pinakamamahal niya daw na kaibigan. Gagawin niya daw ang kanyang Smithy na pinakamamahal niya na pinakadakilang Smithy sa lahat. Kaya panoorin niya daw ito, kasama si Old Kan, napaluha din si Kan sa mga naririnig niya kay Grade. Biglang lumakas ang hangin, at may lumabas na notification na lumalim ang ugnayan ninyo ni Kan. Lumiwanag ang mga lapida, at naglabasan ang mga kaluluwa. Ang mga kaluluwa ng mga ninuno ni Kan ay nasasabik sa iyong pagmamahal kay Kan at lumabas mula sa ilalim ng lupa. Tinatawag niya si Kan at pinatitingnan niya ito. Paano daw siya nakatulog sa sitwasyon na ito? Baliw daw talaga itong matanda na ito. Takot na takot si Greed at nagsalita ang mga kaluluwa at sinasabi nila na nice to meet you. Pagma's descendant, kaibigan siya ng ating anak, keep your cool, sila daw ang Kan's ancestors, narito daw sila para bigyan ito ng isang rewards para sa iyong sincerity. Nagtaka si Greed kung ano ang rewards na sinasabi nila. Sinasabi nila na 130 taon ang nakaraan. Nasaksihan daw niya ang kagandahang ng kalangitan. Sa isip-isip ni Greed na ano daw ang ibig sabihin nila. Sobrang kahanga-hanga at hindi niya daw matago ang kanyang excitement para record ito ng maayos. Naalala niya pa daw ang mga eksena sa Northern Cliff of ang Quezon Canyon, doon niya daw makikita ang Pagma's swordsmanship. May lumabas na notification na ang quest ng Pagma's descendant ay na-update na. Pagma's swordsmanship, first class quest, kunin ang Pagma's swordsmanship mula sa Quezon Canyon sa timog ng Winston. Malinaw na kondisyon, alamin ang Pagma's swordsmanship. Mga clear reward, Dainsleif reproduction, walang limitasyon sa oras. Sa isip-isip ni Greed na naalala na daw niya ngayon, ito daw ang class noon. Sinasabi ng mga kaluluwa na ang drawing na yan ay makakatulong sa iyo sa pag-aaral ng Pagma's swordsmanship. Sana malagpasan niya pa daw ang Pagma, kaibigan ng aming descendant. Sinasabi ng anak ni Kan na sa wakas, maiiwan niya na daw ang kanyang ama sa kanyang pag-aalaga. Sumang-ayon naman si Greed at sinasabi nito na iwan niya daw ito sa kanya, magdidilim na at nagising na si Kan at sinasabi nito na kailang daw ito nakatulog at palubog na daw ang araw. Sumagot naman si Greed na hindi dapat siya matulog kung saan-saan, simula daw ngayon. Alagaan niya daw ang kanyang sarili, tinatanong ni Kan na bakit daw siya nakatayo ng ganyan. Sumagot naman si Greed na huwag na daw ito pansinin. Nakakatakot daw ang mga multo. Nagpunta si Heroy sa Smithy at sinasabi nito na ano daw ang dapat niyang gawin. Masaya daw ba siya kung makikita niya ako, o magtatanong siya kung bakit daw siya late. 40 days na ang lumipas mula nang maklear ang quest, 1 linggo siya sa hospital ng SA Group at binigyan nila ito ng advice. Nakatanggap din siya ng alok na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang unang gumagamit na may 2nd klase. At naggugol ng 1 linggo sa pagsisikap kung tanggapin ito o hindi.
Tapos, nagpahinga siya at bumalik sa laro 3 araw ang nakakalipas. Matapos ma-improve ang kanyang pag-unawa sa kanyang bagong klase, sa wakas siya ay dumating sa gunsmithy. Para makita si Greed, ang sinumpaan niya ng kanyang paglilingkuran. Natuwa si Heroy nang nakita niya si Greed, at biglang lumuhad ito at nagpakilala siya. Nakilala naman agad ni Greed ito, tuwang-tuwa at sinasabi nito na siya nga ito. Hinayla ni Greed si Heroy at sinasabi nito na perfect timing daw ito Abnoy. Galit na galit at sinasabi ni Greed na kilala niya daw ba siya. Tanong niya ulit kung kilala niya daw ba siya, bakit niya daw naman siya dinalaw sa Knights, na kahit strangers daw sila. Na-disqualified daw siya sa kompetisyon, at nakalock sa kulungan, na massacred ng mga Knight, at kinakailangang sumunod sa baliw at nakakatakot na babae dahil daw sa kanya. Alam niya daw ba kung magkano ang napala niya? Natatakot si Heroy at sinasabi nito na my lord, humihingin daw siya ng paumanhin dito. Lahat daw na ito ay kasalanan daw niya, sa isip-isip ni Greed na bakit daw ganyan ang tawag niya sa kanya. Nakakuha siya siguro ng sira sa ulo, dahil daw ba ito sa mahabang oras sa kulungan. O siguro dahil sa torture, sinasabi ni Greed na kalimutan na daw niya yun. Umalis na lang daw siya, tinatanong naman ni Heroy saan naman daw siya pupunta. At sumagot naman si Greed na kung saan daw ito belong. Sinasabi ni Heroy na ang mga descendant ng Blue Wolf ay hindi kailanman sinisira ang kanilang mga panata. Nakikinabang din para makasama ang Apostle of Justice at ang Apostle of Justice's partner. Katabi niya daw ito, my lord, sinasabi ni Greed na siraulo tong Abnoy na ito. Sinasabi ni Heroy na my lord, kung nasa guild daw ito, payagan niya daw siyang sumali dito. Susunod daw siya kung saan man siya, at para mapagsilbihan niya daw ito. Galit na sinasabi ni Greed na hindi daw siya kasali sa mga guild, kaya umalis na daw ito. Sinasabi ni Heroy na dapat daw siyang gumawa ng sariling guild. Marami daw tao ang magtitipon sa kanya dahil sa kanyang mabait na puso. Sinasabi ni Greed na busy daw siya sa paggawa ng mga items na kailangan niya para sa class quest niya. Kaya tigilan niya daw ang mga walang kwenta na ito at umalis na daw siya. Nakakaawa at sinasabi ni Heroy na my lord, nakikita nating ang ating bida na umalis sa smithy. Sinusundan naman siya ni Heroy at sa isip-isip nito kahit mali daw ang ginagawa niya at pagsuway sa kanya. Ang descendant ng Blue Wolf ay hindi pa sumisira sa kanilang panata. Nangitim ang kalangitan at biglang umulan. Nabasa si Greed at ang pagkain nito at nadulas siya at nauntog sa bato. Isusubo pa lang niya ang pagkain niya kinuha na ng ibon. Sa isip-isip ni Heroy na dapat niya daw siya protektahan. Paano nagkaroon ng isang tao na ganito kamalas, habang nakuha ni Greed ang misfortune imbes ang ores sa kanyang paglalakbay para sa mga materyales? Ang mundo ng Satisfy ay greatly shaken, ang Yatan Church at ang Subjugation Group ay nangyari sa Hilaga. Pagkatapos ng brutal na laban, nagpakita ang kapangyarihan ng Diyos ng Yatan. Ito ang pagsilang ng ikawalong lingkod, si Yura ay nalagpasan na niya ang kanyang limitasyon bilang isang black magician. At lumapit sa kanyang angdaan tungo sa kumpleto, may lumabas na notification na ang impluwensya ng Yatan Church ay tumataas sa buong kontinente. Ang pinakamababang antas ng mga mananampalataya sa Yatan ay tumaas mula sa 160 hanggang 170. Kung ang Yatan Church ay patuloy na lalago sa bilis na ito ay magiging malaki at sapat na maimpluwensyang makapagtatag ng sarili nitong bansa. Upang hadlangan ang paglaki ng isang pseudo-religion na naninira sa iba bilang sakripisyo. Iba-ibang mga bansa ang nagkaisa at binigyan ang kanilang mga user ng subjugation quest. Sinasabi ng lalaki na ipakita sa mga basurang ito, ang kapangyarihan ng Diyos ng Yatan. Yatan Church Bishop First Servant Black Magician Talos. Sinasabi ng matanda na sa panahon na ito, tanggalin ang lahat ng mga binhi ng Yatan Church sa Hilaga. Eternal Kingdom, Earl's Time, naglalaban na ang mga alliance ng mga bansa at ang Yatan Church. Ito ang simula ng isang malaking episode na pinakamalaking epekto sa kinabukasan ng kontinente. Paano uunlad ang kwento kung ang Yatan Church ay nagtatag ng isang bansa? Ito ang pinakamalaking insidente simula ng paglabas ng Satisfy. Nagdulot ito ng pansin sa buong mundo, maaaring suriin ang kasalukuyang insidente sa Yatan Church. Alam na ang dahilan ng insidente na ito, dahil ito sa ikawalong lingkod. Kamakailan rin, nalaman sa balita na ang individual na ito sa totoo ay hindi NPC kundi isang user.
Ang ikawalong lingkod ay isang user, isang tao lamang ang pumasok sa isip niya. Fifth sa Unified Rankings, ang Blood Witch Yura, dapat pansinin siya ng lahat. Ang buong mundo ay naging pagkabalisa dahil sa hindi pa nagkaroon ng digmaang. May lumabas na quest notification, sinasabi ni Greed na madalas lumabas ang quest notification ng Yatan. Ano daw ang pakialam niya dito? Pero, may obvious na may mga user din na hindi binigyan ng pansin ang mundo. Ang pag-clear ng isang klase na quest ay malulutasan ng maraming problema ngayon. More or less kung makukumpleto niya daw ang rare at epic equipments gamit ang mga ores na nakalap niya sa last 10 days. Ang problema lang daw, may mga level ang mga equipment na ito, sobrang hirap daw ng Quezon Canyon. Sa isip-isip ni Greed na ang Quezon Canyon ay tinuturing isa sa pinakamasama na lugar sa Hilaga. Mahirap din tapakan ang hindi pantay na lupa nito, ang mas malala pa ay ang mga nakatago sa loob ng canyon. May mga monster na level 160 at least, hindi daw ito isa sa 5 bawal na lugar sa Winston para sa wala, mahigit 10 beses daw siyang namatay doon para sa quest for Asher. Sinasabi ni Heroy na ganyan din ang ugali niya ng nakaraang araw. Ano daw ang gagawin niya? Tatanungin niya daw ba siya? Magagalit daw ba siya? Dapat daw ba siyang kumuha ng permission bago kausapin siya? Ano daw ang gagawin niya? Sinasabi ni Greed na hindi daw ito ganap na imposible. Naging mas malakas daw siya, kumpara noon, hindi niya pa daw kaya. Hindi pa rin daw siya matatag sa pagkakataon na ito. Dapat niya daw ba itong hamonin at pagkatapos itaas ang kanyang level sa 150? Masyado daw itong matagal, gusto niya daw maging overgeared by getting Dainsleif. Ano daw ang gagawin niya? Biglang napahinto ito. At naalala niya ang kakasabi niya palang na overgeared. Napatayo ito at nagtaka si Heroy, at sinasabi nito na ano daw ba ang nangyayari. Binuksan ni Greed ang kanya status at sinasabi nito na isa daw siya abnoy. Ang failure ay isang katangahan na design. Matapos mapatay ng mahigit 10 beses ng mga halimaw sa canyon, habang magulo ang mundo dahil sa digmaan, sa isang sulok ng kontinente. Kilala niya na sila katulad ng likod ng kamay niya. Ngayon, basta hindi ito makatarungang design, kaya niya daw gumawa ng isang item para Mac-outer sila. Maaari niya ring subukang gumawa ng failure, isang bagong-bagong item ang ginagawa.